Eto rin yun eh. Etong subcommittee na to na supposedly ang target, EJK, naalala nyo, di ba yung balita na magkakaroon ng subcommittee na magkakasamang committee? Oh. Ang issue doon dapat magkakaroon lang ng komite na sama-sama EJK, Pogo at saka yung tungkol sa droga. 'Di ba? Yun ang purpose nun eh. Pero ngayon, ano na naging purpose? Ang naging purpose nitong komite na to ay ipitin lang pala ang mga Duterte. Yun pala ang purpose ng hindot na komite na yan. Una-una sa lahat, pag-usapan po natin to ng issue tungkol po sa bago na namang nilang pautot na nilalabas ngayon sa social media. Alam naman nyo yan, yung bagong, kasi yung bagong witness na actually hindi naman na siya bago kasi halatang halata sa itsura pa lang, nabubulok na. Pero dati na po yan. Yan po ay sabi nga ni recycle. Alam natin yung mga ganyang style yung mga recycle. Kaninong gawain yan? Yung ginawa kay Pastor Kibuloy. Na-dismiss na yung kaso ni Pastor Kibuloy, alam nyo ba? Binago na naman, hinukay na naman. Yung issue patungkol sa kay Senator Bongo at saka kay Pangulong Duterte, hinukay na naman yan, bago yan. Di ba? Luma na yan, hinukay ngayon para magmukhang bago. Ganon din ang ginagawa po sa issue naman ni Congressman Pulong. Lumang issue na yan, na-dismiss na po yan. Wala na po yan, wala nang issue yan. Napahiya nga ho dyan sila Trillanes, pero eto na naman sila. Brian Flomino, salamat po. Johnny Vic Fernandez, maraming salamat po. Thank you very much sa mga nagpapakulay. At buti kayo ay hindi naniwala sa fake news nila Boss Dada at saka nila Jay Guevara. Huwag kasi kayo maniniwala sa fake news ng mga yun na mayaman daw ako. Huwag kayo maniniwala doon. Kung mayaman ako, sana nasa Davao na ako ngayon. Iniwan ko na ang iba kong trabaho dito sa Maynila na tulad ng pagmamanage ng Mocha Girls. Kung mayaman talaga ako, di ba? Kaya lang, actually, ang katotohanan po niyan, pakisabi na lang sa kanila, sila ho talaga mayaman. Kasi na sila, nagko-concentrate na lang sila sa vlogging. Si Banat Bay kailangan pang magtrabaho, may mga negosyo pa. Diba? Sila po talaga yung mga mayayaman. Pakisabi na lang sa mga animal na yan. Mga fake news sila kamo, sabi ni Banat Bay. Anyway, tuloy natin. Ito na nga. Kasi alam mo, importanteng maunawaan natin. Importanteng maunawaan natin yung konteksto kung anong nangyayari sa paligid nito. Kasi alam mo, kung pakikinggan mo yung witness lang, akala mo believable Kasi alam mo, sa buhay ngayon, maraming deception ang lalabas. Yan po ang katotohanan. Kasi nga, ito na ho yung sa mga naniniwala dyan, sa mga merong pananampalataya dyan, sinasabi nga nila, these are the last days. Diba? Maria Cristina Recato, kung papatitingnan ninyo ang kasaysayan, kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan, kung pag-aaralan ninyo kung ano yung nangyari sa Olympics, kung ano yung nangyayari sa Israel, yan po ay lahat parte ng propesiya. Ito hindi po ito teorya, hindi po ito gawa-gawa ni Banat Bay. Ito po ay propesiya mismo ng banal na kasulatan. Ano ang kinaugnayan ho niyan sa politika? Tandaan ninyo, kung ito ay parte ng propesiya na kung saan ay malapit na, ika nga, we are in the last days. Alam nyo ba kung isa sa mga nangyayari in the last days? The father of lies, si Lucifer, ang demonyo, maghahasik ng lagim. There will be deception. Kailangan natin maunawaan ito This is not something spiritual only, but this is also applicable sa buhay natin. Bakit? Darating talaga ang panahon, especially in the last days, that the father of lies would really penetrate people. Dadami ng dadami ang sinungaling. Ginaw Sino, salamat po. Dadami ng dadami ang lovers of themselves.
kasama na po dyan ang lovers of money. Pag sinabi mong lovers of themselves, the root of all evil is money, the love of money. Diba? Ano ang konteksto nun? Kaya nga makakakita tayo ng mga magsisinungaling and they would deceive people. Maraming mangyayaring ganyan. Alam mo, hindi ho ito spiritual lang ha. Pinapaliwanag ko sa inyo ang konteksto ng spiritual at ito'y nag-a-apply sa pangrealidad na buhay. Tandaan ninyo yan. In the last days, there would be deceiving people coming out. And they would deceive people. Dami ho ang maaakit sa kasinungalingan because of money, love of themselves. Puro kasi sarili iniisip. Dadami niyan sa mundo. Yan ang lagi ho nating tatandaan. Kaya napaka-importanting maunawaan natin to dahil nakakabit po dyan ang society. If until now you do not understand that politics and belief in God or faith does not magkasama, buwang kayo. Bakit kanyo? Magkasama yan palagi. Sa kasaysayan, even in biblical times, hindi nyo ba napapansin, laging kasama yung mga wicked kings and prophets. Lagi yun magkaugnayan. Hindi ho nagbago nga yung panahon na to. Yung panahon na yon, natandaan ninyo, ay nangyayari. Ang dami kaya nga, sabi nga ho nila, eto pinapaliwanag ko lang sa inyo ha, sabi nga nila, ang Biblia ay hindi lang spiritual books. DJ Kistadio, salamat po. Even scholars, historical scholars, understand na hindi lang po ito about faith, yung tinatawag nilang Bible. You know why? Because every history in the world, civilization are inside the scripture. Kung dating nangyari yung mga yon, and mga historian, nakita yon na nangyari yung mga yon sa Biblia, what makes it now hindi applicable? Applicable po yan hanggang ngayon. Kaya uunawain natin na lahat ng nangyayari doon until to the last part, Revelations, lumalabas po ang katotohanan doon. At nasa Revelation po yan lalabas. Kaya nga hindi nyo ba napansin? If you would study what happened in Olympics, this recent Olympics, lahat na naandoon ay nasusulat. Hindi nyo ba nakita yon? Yung pale na horse kasama yung parang may figure doon na tumapat yung parang angel, yung gano'n sa likod niya. Nakasulat to, eksakto. Nakasulat to sa Revelation. How did it happen? Imagine niyo, that book, the book of Revelation was written more than 2,000 years ago. Sinabi ito, eksaktong description nangyari sa Olympics. Ganong katindi ho. That's the truth of the scripture. It will happen. Whatever it is written, it will happen. Diba ho? Antindi ho nun. Kaya nga, ito, may relationship po ito sa mga nangyayari ngayon sa buhay ng mga tao. Deception will come. Even alam nyo yun, sabi nga nila, alam nyo ho ba doon, nakasulat to sa Biblia? Dito ka magtataka. Nung panahon na isinulat ang Biblia, wala ang social media. Meron ho ba sa inyo dito naniniwala na si Raulo na anong sinulat ang Biblia ay naandun ng social media? May Facebook na nung panahon na nila Paul, nila John. Di ba? Pero bakit? Ito ang tanongin nyo sa sarili nyo. Bakit sinabi doon sa Biblia, in the last days, until ma-preach ang gospel to the end of the earth, bawat tao makakadinig ng gospel. If you were living at the time of Paul, if you were living in the time of John, Peter, you wouldn't understand that. Paano mangyayaring marireach mo yung entire world of the gospel? Ilan lang tayo dito. Na-imagine nyo yun?
It is written that the gospel will reach all nations. Paano nangyari? Now, tanungin ko kayo, ang social media, it can reach until to the farthest civilization or farthest sabihin na natin mga tribes. So it means the Bible prophesy about social media. You have to understand that. Why? Because the Bible also says people in the last days will be deceived. Lalabas ang mga sinungaling, lalabas ang demonyo. Hindi, ako nga naniniwala ako na it's already happening right now. People are being deceived by the truth na nangyayari sa buhay ng tao. Naglalabasan ng mga sinungaling. And people doesn't know it. Because they're deceived of what? Ano sabi sa Biblia? Pera. Hindi sila, marami dyan na nagsisinungaling because out of money. Love of money. Natitiis nilang magsinungaling, natitiis nilang kumundina sa tao out of money. I think that is what's happening right now in our country. Kaya naglalabasan ng mga false witness para idiin yung mga taong umayos ng ating bayan. Whether you like it or not, ito ang katotohanan. Pagbali-baligtarin natin, the Duterte definitely made a way for us to have a better country. I think you know that hanggang kay lalim-laliman ng society D&E. Alam ninyo that because of Duterte, marami ang napigilang lumala. Krimen, droga, korupsyon. Alam natin yan. I am not saying ang mga Duterte ay perfect. Hindi yan ang sinasabi ko. Hindi yan ang sinasabi ko na ang mga Duterte ay perfect. Hindi. But somehow they preserve evil in our country. Maniwala kayo sa hindi na preserve nila yan. Ang magsasabi niyan, taong bayan. Hindi po ako. Kahit pumunta ka sa mga ibang lugar, marami magsasabi ng totoo yan. Because of the Duterte, kaya naayos ang ating bayan. Na-preserve ang kasamaan. Now, kaliwat kanan na nadudukot ng mga bata, kaliwat kanan ang binabaril, kaliwat kanan ng riding in tandem, sumasama ang ating bayan. Ngayon nga is simpleng road rage. Hindi ko sinasabing kasalanan ng gobyerno yan, ha? Kaya lang, may reflection yan eh. Kaya nga kung papansinin nyo, bakit sa Japan? Sa Japan, kahit ang mga tao doon, pastime nila mag-inuman. Pero less ang violence. Tanungin ko kayo mga taga-Japan, you know why? Because the government is so strict. Wala silang excuse me po. Wala ho silang gobyernong yung masasabi mong hindi mga human rights, yung pag ganyan. Sa kanila po, sa Japan, pag ikaw nakipag-awa, yari ka. Kulong ka talaga. Lalong-lalo na pag ikaw ang nauna. At lalong-lalo na pag dumugo ka. Sabihin, meron kang napadugo na tao. Kaya kontrolado. Sa atin hindi ho, nakita niyo yung mga bagong road rage ngayon. Grabe, sabi ko nga, ito yung resulta ng sobrang kalayaan, kuno, na ibinibigay ng gobyerno sa atin. Naintindihan natin? Ganyan katindi ang kalala ang ating bayan ngayon. Parang, sabi nga nung iba, parang lawless eh. Bakit? Ang importante, kaalyado ka. Okay ka na. Di ba? Yung mga pangyayari. So, anong kinaugnayan nito dun sa issue ni Pulong? Halimbawa, yung sa issue ng Pulong, na-dismiss na yan. Ibig sabihin, ano na ho yan eh. Napatunayan na isang kasinungalingan. Tandaan ninyo, ito yung akusasyon nila noon sa Senado. Ito yun. Ito, same na same.
Ngayon may kesyo, may bagong witness. Pero bago natin maunawaan yan, ibabalik ko lang kayo sa kasaysayan. Bakit ba muling ibinabalik kay Pulong Duterte yan? Ano ho ba ang dahilan kung bakit idinadawit na naman ngayon si Pulong Duterte? Ipapakita ko lang sa inyo. Maganda ho natin maunawaan ito. Bakit andyan na naman sila? Alam nyo kung bakit? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Etong sinabi ni Pulong Duterte na, eto napaka-importante ito Eto, papakita ko lang sa inyo Pasok. Gustong gawing mandatory ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang random drug test sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang presidente. Pero ang ilang mambabatas may agam-agam. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Ayan. Isinusulong ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa mga inihalal na talagang opisyal ng gobyerno, kabilang ang Pangulo. Maaari raw itong isagawa tuwing sa ilalim ng House Bill No. 10744, hair follicle samples ang gagamitin para sa drug test. Kung nagpositibo ang opisyal, isasagawa naman ang urine drug test. Base rin sa panukalang batas, ang sino mang opisyal na nagpositibo sa illegal na drug ay maaaring suspendihin at tanggalin sa pwesto. Bukod sa mga opisyal, dapat din daw magkaroon ng voluntary random drug testing sa mga kakandidato. Nadidinig ninyo? Hindi ko lang mailabas Pero nadidinig ninyo? Nadidinig ninyo yung balita, 'di ba? Yan po isa sa dahilan kung bakit ngayon ay ginigipit si Pulong Duterte. Dahil po diyan sa sinasabi niyang random drug test, 'di ba? Yan ang katotohanan Pagbalik-balik ta rin po natin, wala ho tayong makitang isang dahilan para masabi natin kaya ginagawa yung random drug test na yan. Kaya ginagawa yung mga bagong kaso na naman na inirecycle lang. Dahil nga sa issue na si Pulong Duterte ay nagpapa-random drug test. Ibig sabihin niya gusto niya. So, kaya nga alam mo, nakakahalatang halata yung nangyayari ngayon dito na itong ating mga mambabatas ay ginagawa ito. 'Di ba? Iniipit po nila etong si Pulong dahil alam natin na siya po ang may gusto nitong random drug test. Ganun Sabi siguro, ganun. Gusto mo ng random drug test Okay, sige. Yayarin ka namin. 'Di ba? Ituloy lang natin 'to. Habang inaayos ko. Buwan bago ang eleksyon. Suportado naman ng liderato ng Kamara ang panukala, pero may agam-agam sila sa intensyon nito. Sana lang the intent is good because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar or Nakakaasar ba, ate? Or use your position to do things na may personal aspect po. Just that issue lang po on the constitutional buyer that... Nakakaasar ba? Pinlayin lang natin yan yung last time. 'Di ba? Kaya nga, kung maaalala nyo rin, meron din ako ipe-play pa dito para lang maintindihan natin ng konteksto kung bakit tinutuluyan si Pulong ngayon. Kung maaalala nyo, eto, sandali. Kung maaalala nyo, 'di ba yung komite, 'di ba na sinasabi ko sa inyo na magbubuo ng isang komite na subcommittee? Eto rin yun Etong subcommittee na to na supposedly ang target, EJK, naalala nyo 'di ba yung balita na magkakaroon ng subcommittee na magkakasamang committee? Ang issue doon dapat magkakaroon lang ng komite na sama-sama EJK, Pogo at saka yung tungkol sa droga. 'Di ba? Yun ang purpose nun Pero ngayon, ano na naging purpose? Ang naging purpose nitong committee na to
ay ipitin lang pala ang mga Duterte. Yun pala ang purpose ng hindot na committee na yan. Marvin Galpo, tanong lang po ba, nasa batas ba yung random drug test sa politiko? Ipapasa pa lang. Ipapasa pa lang po. Yan po ang gustong mangyari ni Pulong Duterte, kaya nag-file siya ng bill. Ipapasa pa lang po yan. Okay? So hindi pa po yan batas. Ipapasa pa lang po. So ngayon, inaano na nila, kinokontra na kaagad nila sa pamamagitan ng tinatarget po nila etong si Pulong Duterte. Ganyang katindi ang mga animal na yan. Di ba? Kaya tuloy, napapataan tuloy sila. Napapaghalataan tuloy sila na against sila dito kasi tatamaan siguro yung amo nila. Hindi ko alam kung sino yung kataas-taas ang amo nila. Di ba? Alam mo naman, lagi silang ganyan eh. Sino nagutos sa inyo? Yung kataas-taas ang ganun. Laging ganyan yan eh. Papanoorin natin itong balita dyan. Pasok. Yung tungkol dyan sa issue na yan. Pasok. Idinawit ng dating intelligence Bagal lang to officer ng Customs, sina Congressman Paulo Duterte, Second Gentleman Attorney Mans Carpio at dating Presidential Advisor Michael Yang sa 6.8 billion pesos sa shabu shipment na ipinuslit umano sa bansa noong 2018. Git ni Duterte, walang kredibilidad ang testigo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Jimmy, pag Itsura binanggit pala. mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, Itsura pala. Okay. Chairman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Yung mga tanong ko, Mr. Guban, doon lang po sa affidavit. Kasi ito ang pinirmahan po ninyo at saka sinumpaan ngayong araw na ito. Ano po? Apo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung totoong nasa maximum security compound po kayo ng Bilibid? Ako po, Your Honor, ay nandun na po ako sa RDC Maximum, National Bilibid Prison. Okay. Kailan ka pa nandun? I think more than 1 month, Your Honor. 1 month. Ano kaya ang kaso mo? Bakit ka nakulong? Your Honor, dahil sa panghuli ng illegal na droga sa Manila International Container Port. Ano ba ang naging sentensya mo? Life sentence, Your Honor. Inapila mo ba ito? Opo, Your Honor. Okay. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagkakaso at nakulong? Operatiba po ako, Your Honor, ng Intelligence Office, Customs Intelligence and Investigation Service, Bureau of Customs. Okay. Nag-i-import ka ba ng illegal drugs? Never, Your Honor. Okay. Tumistigo ka sa Senado. Tama po ba? Opo, Your Honor. At sabi mo sa testimonya mo ron sa Senado, ang itinuro mo na tao na siyang mastermind ng pagpasok ng magnetic lifters na naglalaman ng droga ay si Colonel Asierto. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Ito ba ang dahilan bakit nagtatago si Colonel Asierto ngayon? Yes, Your Honor. Most probably. Dahil sa pagtestigo mo na siya ang mastermind. Yes, Your Honor. Kaya ko yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Paki-refresh mo ang memory namin. Sino ba si Colonel Asierto? Si Colonel Asierto, Your Honor, I met him doon pang PAOK TF during the time of, I think, General Lacson, Senator Lacson. I met him already with Colonel Don, Sergeant Pardo pa lang. Sinabi mo noon na si Colonel Asierto ang mastermind, pero binawi mo sa pagtestigo doon sa kaso mo. Yes, Your Honor. So hanggang ngayon, yung pa rin ang posisyon mo? Yes, Your Honor. Okay. Relax lang. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed Asierto? Ano ang meron?
During that time, Your Honor, patayan dito, patayan doon. I have to save my life and together with my family. Alam ko si Colonel Asierto at Colonel Pajardo ay hindi ako pababayaan. At aamoy ko na po sa mga kaibigan ko na mayroong mangyayari sa investigation na to. So, para safe po ako, mas ginusto ko pa hong si Colonel Asierto ang sabihin ko dahil alam ko hong hindi kami mag-aaway ng personal. Alam ko magsasakripisyo kami tatlo eh. Dahil sila mismo nagsabi sa akin na tayo ang target. In fact, that is also one of the advice ni Colonel Asierto. Kaya lang hindi ko na masabi sa kanya na, sir, ikaw na lang abit-bitin ko dahil wala na, nagtataguan eh. In fact, nung honor, yung last hearing, nung tinuturo ko siya, halos sabihin ko sa kanya na magtago ka na, alam ko na rin na susunod siya, na mawawala ang buhay. Opo. Simulan natin ang doon sa kung paano kayo napunta doon sa magnetic lifter. Sino yung Henry na binabanggit mo sa affidavit mo? Your Honor, common friend na nagkukuha ng mga kliyente, importer, broker, nagpipinance para ma-release ang kargamento sa Bureau of Customs. Ano po ang buong pangalan niya? Your Honor, yung Chinese niya kayo, hindi ko maano kung Yu or Oi or Li. Sa tagal ko kung hindi na nakalabas ng kulungan eh. 6 na taon na kung hindi ko makuha diretso. Kung kailangan namin siyang tumistigo dito, makokontak mo ba siya? Sana, Your Honor, pumayag. Palagay ko, makokontak ko yan dahil through the other brokers, friends, makukunik ko po siya. Mr. Chair, may I move that the resource person be directed to contact a person stated in his affidavit by the name Henry, so that he will be invited as a resource person in the next hearing. Henry. Chairman Akop, may I request that we all invite the list of resource persons we wish to invite in our next Quadcom hearing before we adjourn, and we will put that into motion. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all the statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated, if possible, in order for us to be able to build a case against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Akop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nagkita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abellera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Sa kila Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abellera sa iyo? Yes, Your Honor. Isa po sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abellera Jr. alias si Small ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Pulong Duterte at a certain attorney Mans Carpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap
na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa customs? Sinabi niya rin po na luwagan na lang ipagkanilang kargamento. Ulitin ko, nabanggit mo dito na merong shipment sina Michael Yang, Pulong Duterte at Atty. Mans Carpio, at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abillera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan po Your ninyo. Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi, kasi ang nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang nagsasabi sa part namin sa CIIS na kaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abillera, sa pagkaalam mo, ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis, para mabilis makalabas. Pwede po bang malaman kung ilang beses ilang beses pinacilitate ni Mr. Abillera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman. Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abillera? Missing containers. Huwag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang hinihiling sa iyo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ay nanguhuli or nag-alert So, sa labas. ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Oh, yes, Your Honor. Okay. So, yung maluwag pala, sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte, at Atty. Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na pa akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs. May records po yun. Siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. Opo, Your Honor, at saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Nilo Abillera? Ano, Your Honor? Dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang Ng company, ng consignee. ng kumpanya. Or importer, Your Pero Honor. yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abillera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa posto B, pero ang alam ko, Custom Police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko, sa intelligence alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong informasyon na ito ng ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products. Yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report ng nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Ano laman ng memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albania ay binigyan po ako ng order. Yung tungkol dun sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Asierto doon? Your Honor, before kami yan nakuha, kami ay nagmi-meeting ni Colonel Asierto at saka si Colonel Pajardo. Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka mayroon naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor.
ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya? Si Colonel Fajardo, Your Honor, the late Colonel Fajardo, wala na ngayon. Dati po yan kasama din ni Colonel Asierto sa EDSOT, PAOK TF. Dati rin po siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Ng alin? NCR PDEA. NCR PDEA. PDEA, opo. Okay. Shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic leaflets. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapag-deal sa custom? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga opisyales dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga dummies. Sino ba talaga ang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Punichi nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Punichen. Punichen. Chen. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Punichi naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo naman nakilala na si Ponichen? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barakil na taga Calapan City rin, Mindoro. Yun, importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So, transaction lang na ito, sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila? Nung mga si Mr. Abillera, si Mr. Ponichen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila Mans Pulong at Michael Yang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong, at saka si Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na wag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakaalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon sa detention cell mo para takutin May ka? kasama po na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano, no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Nanumpa ka. Opo. Mr. Guban, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate? Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero sa mukha, baka makita ko pa. Matandaan ko pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo, may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. Okay. At si Paul Gutierrez,
the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, sinabi ba sa iyo i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano ang sinabi nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Wag mong banggitin ng pangalan ng tatlo. Okay. Paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yun ang galing yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi noon? Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang mediaman at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Paul Yang, Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan. Siya po din ang nagsabi, kaya naku-confirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman, wala na po akong may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Acop. The next to interpolate is Congressman Salo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jimmy S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo consist of monitoring, profiling, and recording of importation of goods, as well as intelligence works. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangang kinausap? No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abellera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka para kausapin kanila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ang PDEA. So alam nila na ang decision or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakaalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So ibig sabihin sa mga panahon ito, ikaw ay may kapangyarihan, may otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap kanila? Isang pakiusap lang po ba yon o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, tag-o-offer, pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan, pero sabi ko nga, hindi ko namin yan tinatanggap dahil ang impluensya at napakalaki at hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although, may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Nabanggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Councilor Small Abellera, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit bulag ka na lang doon sa mga shipment nila. Pikit bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang.
Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less containers. Yan po ay on In a record. span of gaano katagal po yung 700 shipments po na yan? Bago lang po si Commissioner Lapina, about 2 o 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 Nakalusot po, shipments. mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, dun sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin nun, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagdedetermine niyan yung PDEA. Nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ho, pinupukpok ng PDEA ang Customs, yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupukpok naman yung Director, then sa amin naman binababa yung order. Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350, dahil 50% yung may laman, mayroon ba kayong finlag doon, in-stop kahit na isa? No, Your Honor, hindi ko talaga nakialam sa kanila. Dahil nag-project na lang kami, nung sinabi, para na lang dito sa isang project. So, ibig sabihin, lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate. Nakalabas, Your Honor. Malala mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipments were alerted, and in various occasions, Councilor Small requested me, luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong, at Mans yan. Opo. Kailan ka kinila kinausap tungkol po rito? Your Honor, halos ano naman kasi mula pa ng pagkaupo nila 2017, nandoon na sila. So halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuhan, then by phone, tatawag, pare meron kami dyan. So ibig sabihin na meron kami dyan, hayaan mo na, sabi ko, uwi na lang tayo, huwag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung i-credit mo doon sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the Commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold and alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner Lapena and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 at paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year on honor, na mga nanawalang mga missing containers na na-involve sa kanila. Yung around 2018, early 2018 na bagong upo si General Lapina. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na nawawala? Yan na po yung honor na pag binilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicaba trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon doon sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahuin nila na pumutok na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa customs, tinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Chinik na po namin. Ibig bang sabihin po nito, nire-report ninyo as missing pero the fact is, unaccounted for lang, doon lang siya sa loob? Yun pong iba po, reported yun na missing, yan po ay overstaying. Ibig sabihin, nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin, nakalabas na sa port. So
So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying. Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito yung nahanap po yung, nakita po yung shabu Opo. na nakapaloob po sa Magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yun? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information, kami, at saka si Colonel Asierto at si Colonel Pajardo yung PDEA. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging action po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at maibaba, ma-verify ko nandyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. Na-verify po ninyo na sa Vicaba po ito. Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yun po yun, lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with PDEA, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na gano'n, ano po yung sumunod na ginawa ninyo? Your Honor, hindi na po namin trabaho yun, PDEA na po ang trabaho nun, kaya tinurn over ko na sa PDEA. So, tinurn over po sa PDEA? Opo, dahil positive na ang drug shipment. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kaso. Anong kaso po yung final po sa inyo? Ang related po yung kaso po na yon? Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Nakasabwat ka ng Vicaba? Ng Vicaba. Kung sinasabing kasabwat ka sa Vicaba, sino-sino ang kasama mo na nakasuhan? Your Honor, kami lang tatlo at saka yung Vicaba, tatlo, din Chinese. Hindi po ako, yun lang po. Tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Asierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon. Si Bidasto Cabral Barakel, Lakigan, Katipan, din I think Chinese. To Chinese, na parehong may mga standing warrant. So yung mga kasama mong nakasuhan po rito, yung mga importers din. Tatlo doon sa mga importers plus tatlo po Plus kayo. po yung Chinese, opo.